Maraming panahon na rin ang nakalipas magmula nang makalaya ang ating minamahal na bansang Pilipinas mula sa pagkakaalipin ng mga nanakop sa atin. Sa bawat nagdaang henerasyon ng pamilya at sa pagbabago ng takbo ng ating bansa, mga bayani kaya ng Pilipinas ay napapahalagahan pa rin o maalala man lang. Sabi nga ng iba, nasa moderno na tayong panahon. Oo, moderno na nga ang ating panahon. Ngunit dahilan ba iyon upang maibaon sa limot ang mga bayaning nagbigay ng buhay para sa kalayaan ng Pilipinas? Mayroong mga kilalang bayani at mayroong mga hindi kilalang bayani. Ang bayaning hindi kilala ng mga Pilipino o tinatangkilik bilang isang bayani ay siyang ating tutuklasin at pagbibigyang pansin sa maikling video na ito. Pagiging bayani ay hindi lamang masusukat sa pagtigis ng dugo, paghawak ng itak o pagpaslang sa kaaway. Ang pagiging bayani ay maaari ring matagpuan sa mga humahawak ng panulat, nagpapalaganap ng katotohanan ng walang takot, nagnanais ng kapayapaan para sa bansa o sa bayan. Mga gumagamit ng kanilang talino para makiisa sa ninanais ng bayan. Ngayon, kilalanin natin ang isang bayaning may mainit na pagmamahal para sa kanyang bansa at ang bansang ito ay ang Pilipinas. Siya ay isang permitista at dito niya nailabas ang kanyang suporta, pagmamahal para sa kanyang bayang Pilipinas. Alamin natin ano ba ang naging buhay ni Pascual Hicaro Poblete. Isang pangunahin at napakasipag na peryodista, makata at tagasalin si Pascual H. Poblete at aktibo mulang panahon kilusang propaganda hanggang panahon ng Amerikano. Nagsulat siya sa Espanyol at sa Tagalog at naging tagasalin sa dalawang wika. Ipinanganak si Pascual H. Poblete noong May 17, 1857 sa Naik, Cavite. Sina Francisco Hicaro at Maria Poblete ang kanyang mga magulang, ngunit ginamit niya ang apelyido ng kanyang ina para maging apelyido niya. Nang matapos makapag-aral sa Liceo de Manila, nag-aprendiz siyang peryodista sa La Oceña Española. 10 taon siyang naglalathala ng sanaysay at kulum sa naturang diaryo. Noong 1882, tinanggap niya ang anyaya ni Marcelo H. del Pilar na maging patnugot ng seksyong Tagalog ng Diaryong Tagalog. Noong September 1, 1888, itinayo niya at pinamatnugutan ang Revista Popular de Filipinas. Naging editor at tagasalin din siya ng Revista Katolika de Filipinas mulang October 14, 1888 bukod sa ipinundar ang patnubay ng Katoliko. Noong July 1, 1890, inilathala niya ang El Resumen, isang pahayagang liberal at tumalakay ng mga reformang panlipunan at pampulitika. Sinundan ito ng El Belo Sexto noong January 1891. Naging katulong na editor siya ng Ang Pliegong Tagalog noong 1896. Dahil sa naturang mga aktibidad, dinakip siya pagsiklab ng himagsikang 1896 at idiniretso sa Espanya at sa Afrika. Pagbalik noong 1899, pinagpatuloy niya ang pagsusulat. Bukod sa hayagang gawaing pampulitika, itinatag niya ang El Grito del Pueblo at ang Kapatid ng Bayan na naging pahayagan ng Partido Nacionalista at nabuhay noong 1899 hanggang 1907.
Noong 1909, isinalin niya ang Noli Me Tangere, ang unang salin ng nobela ni Rizal sa Tagalog. Isinalin din niya ang Conde ng Monte Cristo at ang ibang mga akda ni Rizal. Isinulat din niya ang dulang El Amor Patrio na ipinatigil ng mga Amerikano. Ang nakatutuwang tulang pagsasalaysay na ang kagilas-gilas na buhay ni Juan Soldado at ang awit na ang buhay ni San Vicente Ferrer. Kasama sina Isabelo de los Reyes at Griego Aglipay, itinatag nila ang Iglesia Filipina Independiente at isinulat ang tinatawag ngayong Pasyong Poblete. Namatay siya sa atake sa puso sa Maynila noong February 5, 1921. Yun lang din yung mga tinanong ko kasi hindi na may video. Sabi kayo, ano para sa inyo ang bayani? Kapusya! Hindi mo alam mo. Si Manggaro ko! Alam mo. Bakit nila si Manggaro? Ay, bakit tayo gaan pagkakaroon? Bakit? Baka pagkakaroon ng bayani na para ba't ikaw? Bakit po din mo? Tatabihin ko pa lang. Sabi niya. Tawan-tawa. Ano na bes? Ito baba! Last na natin. Baba! Tapos bibili ko na kayo ng mga candy. Para hindi kayo nalungkot. Kade! Oh my God, what is that? Oh my God! What is that? Diyos ko, Lord. A few moments later. So, Nay, ano po ang bayani para sa iyo? Mga apo, ang bayani ng Pilipinas ay dapat handang magbigay ng kanyang buhay. Diba? Sino pa po ang mga naaalala mong bayani? Nay. Bonifacio ay matapat at masigasig sa Pilipinas. Si Rizal ay matapang, kaya pagtanggol ang Pilipinas.